Sino at saan? Na ang buong Pilipinas at lahat ng mga taong mga gumagamit ng droga, ng mga konektado o mga positive ay nag-surrender. Alam niyo ba na ilang taong individual na mga taong gumagamit ng droga na nag-surrender sa panahon ni Duterte? Kung ilan? Siguro hindi niyo alam. Kahit siguro sa inyong sariling baryo, sarili ninyong baluarte, hindi niyo alam kung ilang surrenderes ang nag-surrender sa inyong lugar. Tapos, bigla lang kayo magsasabi ng mga pautot na mga paninira, kuno, nagdunong-dunungan. Ito, papakita ko sa inyo kung ang talaan ng buong surrenderes na nagiging koneksyon sa droga, nag-surrender. Buong Pilipinas ito talaan. Mahigit 1 milyon na surrenderes ang sumuko sa panahon ni Duterte sa kanyang platapormang Oplan Tukhang, The War on Drugs. Kawayan, makikita nyo. Hindi pa kasama yan ang mga high lord o tinatawag na mga standard o highest na tinatawag na mga drug lord o protector na sakop sa narco-politics. Sa narco-politics, nabibilang ang exclusive na mga status ng mga tao na ito. Mga politiko, mayor, congressman, senador, lahat na may katungkulan sa gobyerno, pasok sa narco-politics. At meron si kanila na iilan ang tinumba talaga sa panahon ni Duterte para magiging salamin sa iba na hindi pamarisan. Number 1 na yan, si Rolando Espinosa, na tatay ni Kirwin Espinosa, na isang drug lord sa Leyte. Ginagawang laboratory o lutuan ng shabu ang abuyog. Ang kulungan sa provincial jail sa abuyog. Yan. At marami pa siyang mga konektado na nagiging sangkot sa isang malaking transaksyon sa droga. Pangalawa, si Paruhinog doon sa Osamis. Alam nyo ba ang Osamis ang pinaka-high deadly area kung pag-uusapan natin sa mga illegal drugs? Mahirap pasukin ang lugar na yan. Lahat ng mga tao dyan sa loob ay puro mga pusakal na kriminal. Si Duterte lang ang nag-iisang presidenteng nanginginig sila sa takot at tumatayo ang kanilang balahibo at nagsipagtago sila dahil sa sobrang nervyos.